Mga karos, good morning po. Good morning, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Araw po ng Sabado. Yan, update tayo sa ongoing project natin dito sa Tansa Garden Premier Project at saka sa finishing project natin sa Lumina Homes Phase 4. Siya nga pala mga karos, nais kong ibahagi sa inyo na meron na po pala tayong drone dito sa Lee and Aki TV Vlog. Bali mga karos, malaki po ang may tutulong ng drone sa ating mga project. Lalo na nagsushoot tayo ng video. Ayan, meron tayong bagong makikita. Makikita na rin natin yung mga aerial footage ng mga bawat project na ginagawa natin. Ito mga karos, bali unang beses ko pala siya gagamitin ngayong araw po ng Sabado. Yan, bali petsa nga pala ngayon is May 2. Kaya ito mga karos, meron na tayong panibagong makikita dito sa ating mga video gamit yung drone. Mga karos, project update sa Garden Premier Project at saka sa Phase 4 Lumina Homes Finishing Project. Kaya ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Mga karos, good morning nga pala sa mga client owner namin. Ayan, good morning. So nandito na tayo sa Tansa Garden Premier Project. So nandito po tayo ngayon dahil isa to sa mga tututukan natin ngayong araw. So bago po ang lahat, bago tayo mag-umpisa, shoutout po kay Ma'am Judea Ishikawa. Yan na, nanonood po palagi sa mga vlog natin. Maraming salamat po sa pang-araw-araw na panonood po dito po sa aming channel. Saka pala mga karos, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe at naligaw lang dito sa aming channel, please subscribe nyo na yan. Yan na, click nyo lang po itong subscribe button, then click nyo rin yung notification bell button para updated kayo sa aming mga video. Okay, ito pa rin yung aming buhangin. Ang update natin dito ngayong araw ng Sabado, bali finishing carpentry, yung pagmamasilya rin ng mga ating mga closet, tapos yung ating masilya dito sa outside exterior, then layout po ng tiles, then ceiling installation. So ayan po, bali yung dalawang pintor na dinala po natin dito nung una, lilipat po sila sa Lunes dito sa project natin sa phase 3. Tapos yung grupo naman ni Kuya Richard, lilipat naman po rito para mag-install ng tiles, at saka sila Ricky. So ito pa rin yung ating 3 cubic ng buhangin na pinadeliver po natin na nakaraan. Isasalandra to, sa nakikita ko baka kung magkulang to siguro konti lang or sakto lang. Okay, babatiin ko muna yung tropa dito. Hanggang ngayon pala mga karos, pending yung ginagamit naming build ride wall putty, yung pinapahid po nung kasama natin na nandun. Bali last na galon na lang po yan. Ang unang batch na dinala ko rito ay 16 gallon. So update tayo ngayong umaga hanggang hapon kung magkakaroon yung hardware store or baka sa Monday na. Yan, batiin ko muna si Mot, good morning. Morning. Robert, morning. Ginagawa ni Robert dito, inaasikaso niya yung masilya po rito. Tapos kung mapapansin nyo, medyo lumuwag-luwag yung bahagi, yung area rito, kasi kaninang umaga nagpa-segregate na po tayo. So ito is yan panambak, ito naman is basura. Tapos ayan pa yung mga natitira nating gamit dito. So yung area na yan, pwede natin tong maging tambakan muna simula hanggang ngayon hanggang sa matapos. Tapos ito yung tiles, tapos ito yung mga sliding door, at saka yung ating rito. Ito pala hindi ito sliding door, ito pala yung sa bintana doon sa taas. Tapos ito yung mga window grills. Yan, bali huling-huli na po kasi ito ikakabit, kaya dito po muna sila. Bali retouching na lang naman po yan. Tapos itong pader na to, halos tapos na po ito. Yan na, top coat na lang po yung hinihintay rito. Tapos yung pintuan sa likod, ginawa muna namin pansamantalang lamesa. Yan, para yung mga ibang gamit ng tropa, hindi na po nila pinapatong kung saan saan dito. Ay, si Louie. Morning, Louie. Good morning. Ayan. Oo, sa to? Sa mirror. Mirror cabinet na yan eh. Ito sa ilalim, no? Ito yung ilalim. Alam ko sa ibabaw yan. Pag nilagay mo sa ilalim yan, di ba? Ibabaw yan. Ibabaw. Tapos ito yung pinagbababaran po ng ating mga pangpahid ng pintura, yung mga roller tsaka brush nandito. Yan, sinegregate na rin natin to. Yung dating nakikita nyo parang
semento rito at saka mga adhesive cement. Pinasok na po natin sa loob. Kung uulan ho kasi ng malakas, maaaring tumigas po to. Yan dito, safe sila. Yan, may bintana. Yan yung mga paint materials, cement and adhesive, tapos mga power tools ng tropa. Yan. So yung plywood naman, kukonti na to kasi ngayon i-discuss namin yung tungkol sa bar counter. Tapos itong natitirang PVC panel, magagamit na po ngayon yan. Yan, tapos itong mga materials na tiles na to at saka itong mahaba para sa bar counter yan. Ito naman para sa TNB. So kapag unti-unti nang naikabit yan, so luluwag na po rito. Dito si Adonis. Adonis, good morning. Good morning. Yan, bali ang assignment namin dito. Yan, okay naman na lahat, pati linya, exhaust fan na lang. So ilaw 4, tapos sa LED wall mirror, halos okay na yung wiring nito. Then PVC panel yung ikakabit namin dito. Dito rin naka PVC ceiling panel tayo. Ito yung pinaka magiging laundry area. Ayan, bali pina-unbox ko na muna kay Louie yung sa lavatory set para makuha namin yung layout. So yung water closet naman, hindi naman nagkakalayo yung mga sukat nito. Bali prepared namin dito is 120 cm kasama na yung vanity at saka yung water closet. Yung matitira, shower area. Tayo sa taas. Yeah. Rusty, morning. Good morning. Ayan, kakabit si Rusty ng cornisa rito. Yan na, cornisa. Ayan si Ricky, good morning. Morning, boss. Substitute ni Kuya Rigor. Ayan, nagmamasilya po siya ng cabinet. Hindi lang mason, tile setter, pintor. Aba, taga masilya pa ng mga finishing carpentry. Walain mo yan na rin. Mauna ko trabaho. Ayan na. Ayan na. Tsaka si Master Jojo. Good morning, Master Jo. Good morning. Good morning. Yan. Isa to sa mga ipinalalagay ni client. Parang hanger pants. Tapos maglalagay na lang po tayo ng mga ano rito. Yan, hanger. Yan. Ang ginamit namin materials dito, yung marine plywood. Yan, pwede naman. Yung marine plywood. Yan. Tapos pinturada na ng primer to. Yung ginamit natin na primer sa lacquer primer surface. Yan, para po rito sa mga cabinet. Tapos yung pintura para sa mga kahoy, ayan, naka-separate po siya. Hindi siya nakahalo doon sa baba. Tapos dito sa TNB, bali idadrop pa po namin yung ceiling dito kasi magkakaroon siya ng cove. Tapos okay na rin po yung waterproofing nito, maayos na. Ang request dito, ang layout, bali ganun din. So may vanity, tapos water closet, shower area. Pero parang merong pinasusuyo rito sila client na naka-bench po yata. Yan, ibig sabihin meron pong upuan. Doon na lang natin malalaman mamaya kung naka-fix yan or merong materialis na dadalhin dito, ikakabit natin. Pero sa pagkakaalam ko, gagawa yata tayo ng sementadong bench. Tapos naka-tiles. Dito wala na rin masyadong kalat, maluwag na rin dito sa baba, sa second floor. Yun na. Doon na lang. So pagdating po rito nung mag-install ng mga tiles, ang gagawin na lang po nila isang magle-layout, preparasyon, tapos diretso magkakabit na. Tapos dito nga po pala yung textured wall design nito is ibinalik po namin. So ito po yung original. Yan, bali ang ginawa po rito ng mga kasama natin, dahil meron ng existing na ganito, sandblast ang tawag doon. Ngayon ang ginawa is minasilyahan muna lahat. Ayan, minasilyahan. Pagkatapos sa masilyahan, ginamitan po nila ng Versatex roller to. So ayan, para magpantay po. Ayan, pantay na po yan sila. Tapos pintura na lang. Ayan, top coat.
Madali magganyan eh, no? Yung magliyang mahirap. Dalawa ko ng powder sa konting nakakili. Para hindi mahirap liyain. Mahirap Okay. lihain at hindi mahirap ihagod. Medyo smooth siya malambot. Pero pag pinuro mo talaga siya, Makunat. mauna siya. Yan, marami kasing diskarte sa pagmamasilya. Pero syempre yung diskarte na yon, yung hindi naman mako-compromise yung quality, no? Hindi Kasi baka mamaya, ang dami nating hinahalo, o baka mamaya hindi naman matibay, no? kumbaga yung inano lang niya yung lakot, yung unat niya parang pinatay na ng konti ng lakot para maagos siya ng mga Yung top layer lang, Kasi ang polytop mga karohas, kapag pinahid nyo ng puro yan, para yung para yung kasing tigas ng PVC. Kung may mali, hindi nyo na po kagad may ibabalik o hindi nyo na may tatama. So sa pamamaraan na ganyan, may tatama mo pa. Anong hinalo mo dyan? Patching compound? punching na mo. Patching compound? Oo, hindi. Para yung sa kunat, tapos yung labnaw niya para mas maganda. Lacquer thinner. Ayan. Ganyan din ginagawa nung una namin mga nakilalang pintor. Tapos dito si Robert, pinagaganda niya na ng masilya to. Yan, halos okay na. Siya rin po yung gumawa nito. Kadalasan, nakikita niyo to noon sa project namin sa Kisame. Yan sa ceiling. Kasi may mga problema nga yung ceiling doon sa mga project natin sa Lumina. Nung hindi pa po kami nagpapalit ng mga Kisame, yan po yung ginagawa namin, bine-Versatex namin. Ngayon, naiuso na yung mga PVC panel, kaya hindi nyo na madalas makita yung ganyang klaseng design. Ito, maganda rin po ito mga karos, yung mga ganitong klaseng design kasi ganito na kasi siya eh. Yan, textured wall design na po siya, kaya wala ka nang iintindihin. Mas maganda rito kung mapipinturahan pa ng iba't ibang kulay, mas maganda rin. Yung pang accent. Yan, tapos na si Rusty rito. Yan. Hanggang dito na lang niya iikot. Halos okay na. Parang huli na to, no, Ras, no? Opo. Huli na to, itong bahagi na to. Yung sa mga toilet and bathroom na lang kapag natapos yung wall tiles. Pinabuksan ko muna yung bintana rito. Nang pumasok po yung hangin. Pati rito, ayan konti na lang po yung gamit. Halos wala na nga. Yung plano na lang naiwan, pero tapos na po kasi yan. Halos pauumpisa na rin po natin to. Then pagka naumpisa, napababa na po tayo. Papalinis na lang po natin yan. Tsaka dito. Andito nga pala yung window grill. So, kakabit na lang. Mag-update pa rin po tayo sa project natin sa phase 4. Ayan, bali ang assignment namin doon, pinaano ko nga po pala yung yung bubong. Yan, pinaasikaso ko na kay Kuya Dindo at kay Bilog. So sa ngayon mga karos, hintayin ko lang sila client owner. Bali papunta na po sila para ma-discuss yung sa layout ng toilet and bathroom at saka dun sa bar counter. Siya nga pala mga karos, bumili na nga po pala tayo ng drone. Nakakita naman tayo ng drone na hindi naman ganun ka mahal pero quality. So ito po yung DJI Mini 4K. Yun nga lang mga karahos, nung dinemo po sa atin to na napagbilhan natin, bigla ko rin po hindi ko po masyadong naalala at nakalimutan ko rin. Baka bumalik po ako sa kanya, pero pag-aaralan ko pa po ito. Medyo nakakatakot lang po kasi nung una dahil tinesting namin to kanina. Medyo parang nagwawala siya. Siyempre may mga may mga instruction. Nasunod naman po natin kung paano yung
basic na paggamit. Pero syempre meron pa po kasi siyang mga ano iba't iba pong detalye na kung saan mas magiging maganda yung footage natin. So ayan yung sample yeah. So makakatulong po to sa trabaho natin. May drone tayo, sana magtagal po sa amin. Nabili ko pa naman po to ng home credit 17,000. Yan Ayan mga karos, ito na po yung drone. Ito, bali, ito nga po pala yung unang araw na ginamit po natin yung drone. Dito po yan sa project natin sa Garden Premier Project. Pasensya na nga po pala kayo mga karos kasi hindi ko natanggal yung casing ng camera. Tinatanggal pala yon para hindi ganito kalinaw yung contrast ng camera. So medyo nagkokontrahan sila. Kaya ganyan, sobrang linaw. Ayan, bali, napakaganda pala talaga kapag may drone ka, no? Medyo hindi pa tayo sanay gumamit, kaya ganito yung footage natin. Ayun si Master Jojo kumakaway sa balcony. Pero pag nasanay tayo, ayan, makikita natin ang kabuuan yung project. Malaking tulong sa atin to. Alright. Mga karaos, okay na muna tayo rito sa Garden Premier Project. Ayan, nagpunta nga pala sila client. Ayun. So, ang update po dito, meron po silang pinadadagdag na trabaho rito. Bali, ano po yung karagdagang contract. Ipapaliwanag na lang po natin sa mga susunod. Then, napag-usapan na namin dito yung tungkol sa bar counter at saka yung layout ng toilet and bathroom sa first floor and second floor. Okay, break time po muna. Ayan, time check. Yung iba naman din po ay isa nag-break na. Ayan, 11:57. Yan yung drone. Pag-aaralan ko muna to. Importante sa atin. Yan, break muna. Tanghalian. Tara. Okay, manananghalian muna tayo mga Karawhouse. Siya nga pala, dadaan ako ng junk shop. Ito pong sasakyan, may laman po siya mga karton at saka mga retasong bakal. So dito po natin nakuha sa project sa garden. Sana bukas yung junk shop kahit ganitong oras. Yan, last 12 pasado na po. Yan, para mabawas-bawasan po yung bit-bit natin. At nang sa ganun, hindi tayo pabalik-balik para pag uwi natin, wala nang karga yung sasakyan. Itong sasakyan na to, hindi ko po pinatatagal na lagi siyang meron laman. Kasi pagka kinakailangan siyang panghakot, at least maluwag po siya. Grabe yung tirik ng araw. Grabe init. Salamat thank you po. Yan, naka 487 din. Yan, mga karton na yan. Galing ng yan, ng phase 4. Tapos ito naman yung galing sa garden, mga retasa. Ayan, mas na-excite ako sa paggamit ng drone na to. Hindi muna ako nananghalian. Mas gusto ko kasi na makontrol ko na po kagad siya. Siguro hindi ko naman po kagad siya magamit kagad talaga ng maayos. Pero mas malaking advantage kung lagi ko po siyang pinapractice. Kaya ito, hindi muna tayo nananghalian. Ginamit muna natin ton drone dito banda sa may Camellia. Kasi medyo mas maluwag yung kalsada rito. Ayan, unti-unti na po natin natututunan kahit pa paano. Iyon At ayun nga mga Karawhouse, medyo nalobat na rin po siya. Kasi kanina ka pa po siya pinapractice. Siguro araw-arawin na natin to at makukuha na rin natin yung magandang control niya. Alright, nagugutom na ako. Tara. Magandang araw nga po pala kila client owner. So, ito na yung huling update natin or last update yung araw po na Sabado. Ito. Shoutout nga rin po pala sa installer ng ating Korean blinds. Ingat ha!
Maraming salamat. Thank you, thank you. Shoutout po kila Sir Ricky De Losa. Ayan na. Okay, update. Bali, kaninang umaga, nag-overtime po sila Kuya Dindo at saka si Bilog. So, ibig sabihin, maaga po silang pumasok para mapinturahan na po at ma-retouch yun dun sa bandang taas. Kasi pag ganitong oras talagang mahirap po talaga magtrabaho sa bubong. Ayun po. Okay, yan na update. So, update tayo. So, check natin yung mga nagawa rito. And mamaya susubukan ko po uli yung drone. Hanggang ngayon nahihirapan pa rin po akong gamitin siya. At saka hindi ko na-adjust yung resolution. Hindi ko rin na-adjust yung pinaka brightness. Kaya sobrang liwanag po kanina na nagbablog ako. So ito na po yung bahay. Yung sa may bandang taas, yan naman talaga yung original color paint nya. So kulay pula, kulay red. Medyo yung iba is ano na, medyo kupas na. Kaya mas matingkad yung atin. Yan. Bilog, good afternoon. Yeah, good afternoon kay Bilog. At ang kasama niya rito is si Master Dindo. Good afternoon po. Good afternoon. So ito na nga pala yung Korean blinds. Ayan oh. Okay. Ang pinili ko is kakulay lang po ng ating wall fluted panel. So kakulay nga po ba, kuya? Kakulay, sir. Ayun oh. Ayun oh. Ang ganda oh. Ayan, ayos, di ba? Ayos na ayos. Siya nga pala, Kuya Dindo, Monday na po siguro ikakabit nila Master Batang to, no? Na Master Ryan. Sana makabit na Monday, sir. Sana may kabit ng Monday. Siya nga pala, si Master Ryan may sakit, may trangkaso siya. Kaya siguro hindi to ma-install, no? O kaya na-delay. Pero alam ko gawa na po to. Buo na po ito. Ikakabit na lang. Kaya Master Ryan, magpagaling ka. Hintayin ka namin dito. Shoutout, Master Ryan. Get well soon. Yun no. Kaya pakibukas nga ang ilaw natin dyan. Pakikumpleto. Para, ito pa. Kompleto na siya eh. Yan, para ano. Yun. Kita man lang ang ganda ng bahay, di ba? Ito mga karawas, kompleto na tayo. Makikita nyo, nalagyan ko na siya ng Korean blinds. Siya nga pala, in-update ako ni client. Meron na tayong materialis nito. Bali, parang ayaw niya nang ipakabit dito yung pendant light. So, may dahilan din, pero feeling ko ang isa sa naiisip nila kung bakit ayaw na, una, maliwanag naman na, baka yung ano kasi yung design. Kasi kung may nakalawit pa rito, kasi may pendant light dapat dyan eh, para sa dining table. Sabi ko nga, iwanan ko na lang dito yung nabili ko kasi kasama sa contract namin yun. Ngayon, kung gusto naman nila ipakabit, pupunta na lang kami rito para install. 100% na ba ito, kuya? Okay na. Yan. Ayos na. Euro, ano natin, sir? Okay na. Anong oras pala kayo pumasok? 6:30. 6:30. So, iano ko na lang po yan. Kompleto natin yung back. Yung sa ano, sir? Bakit hindi ba na pinturahan, Doug? Sa likod. Yung waterproofing? Matapos yan. So, schedule natin. Hindi kami kanina. Wala yung may-ari na naman. Hindi, ang sabi ko naman, di ba ano na lang? Pwede naman pumasok dun. Oo. Maganda sana kung may tayo dito. Makamadaan. Dyan sa kabila. Tapos, yung hagdan ibababa. Yun nga. Ha? Hindi dito? Hindi, dito sa kabila. Oo, sa may gilid. Basta, ano, may permit tayo. Pwede tayo renovate. Pero mas maganda nga pa rin magpaalam pag nakita niya. So, ito. Kuya, may napansin lang ako. Ayan, oh. Alam mo na yan. Acrylic sealant mo yan. Para mas mas matibay po. Yan yung gilid, no. Tapos ito punas, kailangan punasan lahat. Okay, bago po ako umakyat ng bubong, eto po. Ayan na po yung gawa. Dito sa taas, ayan. Cove ceiling natin. Pintuan. Aba, panlaban na nga. Oh. Pintuan. Ayan na. Dito sa kabilang kwarto. Yan. Pagpasok ng isang kwarto. Yan. So may retouching tayo rito, kuya. Cabinet. Tapos ito ipaikutan ng silicone pagka nandito na sila Master Ryan.
Pati ito, ano kuya, no? May mga nakikita pa tayo dyan. Wala kang cabinet sir. Yan. Testingan natin to. Ayan. May door stopper. Dito sa kabila. Yan na. Yan na. So kung mapipinturahan natin yung kuya, makakabit tong mga cabinet, screen door, mga ilang araw na lang tayo rito. Martes, kain tapusin. Kain tapusin na. Basta makikabit. Yung Okay. cabinet nila ba? Sige. Pero wala pa tayong tile grout dito, no? Tsaka wala pang emulsion. Baka ano. Siyempre. Monday, pwede na yung mulsin yan. Pwede na, ano? Sige. Ano kasi baka masusunod ka ba lang? Kuya, may ano ka ron? Masilya. Yun. Tapos dito ay nasikaso na ni Bilog. Okay na to. Bilog, pakipinturahan na lang yun. Yan, oo. Para maganda-ganda. Pinagkaroon mo namin yung ano dito. So, kasi parang dumi lagi din kami. Pero ingatan na lang pag ano. Si Louie pwede na Monday dito. Padali na natin. Dito na sila balang. Sige. Pero feeling ko baka ano pa kasi may kakabit pa rito eh. Tingnan na lang natin, mahirap mga ako. Okay. Tapos dito is parang final na. Kuya, papatanggal natin yung cover ha. Tapos lilinisin yung ganun na lang. Hindi ko tayo final dito. May parang may ano eh. Giling. Dito, di ano, kasama sa punch list natin. Tama-tama, pupunta si Louie rito. Tapos ito, baka bukas mabili ko na. Sa Monday, pwede na may kabit. Ayun, ang ganda na pala ng kisame ha. Ayos na. Kuya, wala yung cover nito. Baka makalimutan. Tapos yung cornisa pa. Pero feeling ko nga mga Miyerkules or Webes. Final. Basta kung may kakabit ng Monday. Makakit ng Monday yan. Oo, yan. Oo, tapos na. Ay, malapit na naman magtagumpay ang tropa. Nagtatagumpay kami sa mga projects kasi natatapos. Ayan, natutuwa yung mga client. Pero pag natapos to, sabi ko naman sa kanila, gusto namin mag-outing. Gusto namin mag-swimming kasi matatapos na po yung bakasyon. Pero meron akong ibang in-offer sa kanila. Abangan nyo na lang, di ba? Alam ko sa mga nanonood, gustong-gusto nyo yung ganitong eksena, mga ganito. Ano kaya yung Kuya Dindo? Ano kaya yung eksena na yon? Sabi ko, outing or, wag na natin sabihin. Okay? Sige. Gustong-gusto ko yung mga nagko-comment ng ganyan, gigil na gigil eh. Sasabihin, bakit mo naman kasi pinapili? Natural pipiliin nila yun. O, di ba? Ninahan ko na, kuya. Kuya, importante yan, yung mga box na yan. Importante po yan. Okay, ito, wala na akong masasabi pa. Akit na lang po ako sa bubong ngayon. Check ko yung mga nagawa nila kanina. Yun nga, meron pa tayong isang gagawin sa likod nitong pader. Tapos meron din akong sasagutin. Ito talagang, ano na to, viewers na to, sobrang, sobrang concerns niya. Lagi siya nagpapayo. Yan, maraming salamat po. Kung lalaki si sir or babae si ma'am, yan, shoutout po, maraming salamat sa concern niya. Inakit tayo doon, kasama yan sa mga sasagutin natin. Ngayon, tatanungin natin yung may-ari ng bahay. Pwede ba nating i-share sa mga viewers, sa mga subscriber, mga nanonood dito, kung magkano to. So sa ngayon, ito na po yung may papakita natin. Kasi may magkakabit pa ng glass and aluminum dito. Dalawang screen door, dalawang owning window dito, sliding door dito, at saka glass and aluminum kitchen cabinet kasama yung APC at saka yung mga pull-out basket. So sa ngayon, ito na muna. Doon tayo sa taas. Tara! Okay mga karohos, huling aerial video natin para dito sa project sa Phase 4. Shoutout nga pala kay Sir Romel. Sir, wala po kaming idea kung may mga foreclose po rito. Siguro sa mga agent po ng Lumina. So, isa sa mga agent dito, ito na lang. Check nyo to kung makakapagbigay siya ng information sa inyo. Ayan, salamat. Shoutout na nga rin po pala kay Sir Timothy Jan Sanchez. Ayan, ang suggestion niya, bakit hindi na lang daw ba ilipat yung pintuan dito sa harapan ng bahay. So, ang sagot naman po namin dyan, meron po tayong sinusunod na construction ban. So, bawal po natin galawin yung original na harapan ng bahay. Siguro, sir, pwedeng isara na lang po nila yung main door at gawin na lang po talagang main door yung pinaka-corner. Depende na lang po kay client owner yun.
Tapos muli natin balikan yung tanong ni Naruto. Ayan, makikita nyo naman po sa video, halos magkatalikuran yung back extension. Magiging highly maintenance po talaga yan. Kasi wala naman po ibang talagang paraan kung hindi gumawa po tayo ng isang extension na naka-inside gutter. So, ang kailangan na lang po talaga natin gawin, maayos na gawa, ayun nga, naglagay tayo ng gutter strainer na stainless. Yan, para iwas bara rin. So, para mga karohaos, kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod na video. Yan, sana nagustuhan niyo po yung video natin ngayong araw po ng Sabado. See you on my next vlog. God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Mamaya magpe-payroll tayo. Hindi pa tayo masyadong sanay sa paggamit ng drone. Pero huwag kayong mag-alala. Araw-araw po natin ipapractice to para sa magandang quality po ng ating video. Let's go! Tara!